So yun mga katropa, meron ditong XRM 125 ang gagawin natin sa motor ni boss. I-upgrade natin yung kanyang charging kasi yung kanyang battery isang araw pa lang lobat na agad. Tapos dito naman smash, full whip din kasi nalulobat yung motor ni boss. Meron nata siyang mini driving light, nalulobat yung motor niya, full whip din. Tapos dito hindi yung van, meron dyan nakasakay sa loob na Click 125. May problema yung motor ni boss. Boss, ano yung problema ng motor niya? Ayaw na mag-start. Ayaw mag-start. Ano ba yung nangyari dito? Naayos namin siya nung nakaraan kasi yung problema nung nakaraan, hindi siya umaandar. Hindi umaandar. Pero bago mo ipagawa, ano nangyari? Umaandar ba siya? Biglang tumirik? Oo, biglang tumirik. Biglang tumirik siya. Tapos nung pinark na, hindi na umandar. Nung pinart na, diretso nang hindi umandar. Saan pa kayo galing? Dagupan po. Dagupan. Napadala kami sa kasa Ay, sa kasa. Tinanggihan din kami sa kasa. Ay, dinala nyo sa kasa, tinanggihan kayo. Opo. Bakit daw? Kasi Anong... nagalaw na daw. Ini-expect na nila sisisihin sila agad eh. Ah, hindi. Buti kung dumating sa kanila na umaandar tapos kukunin nyo hindi umaandar, po pwedeng mangyari. Pag dinala nyo hindi umaandar tapos kukunin nyo hindi umaandar, di ginawa na nila lahat ng dapat gawin, di ba? So ito, ilang araw nang hindi umaandar? Mga almost 1 week na. Almost 1 week na. Doon sa mga shop sa Dagupan, wala. Hindi nila hindi na kaya. Sa kasa, ayaw na nila. Tignan na lang natin kung ano yung magagawa natin, ano? Rotes muna, rotes. Ay, preno ba ito? May preno, boss? Ayun, yung remote kay boss. Si boss from Dagupan. Tinanggihan ng ibang gumagawa, sinukuan, pumunta sa kasa, tinanggihan dahil ginalaw na daw ng iba. So, yan, buhay na yung motor ni boss. Rotes na lang, tapos isasakay na dun sa van. Iyon, oh. Safety first, 120, 160. Okay, buhay na yung motor ni boss mga katropa. Kung sakaling ginawa ng iba at pumunta sa inyo, tinanggihan ng iba o kaya tinroubleshoot na ng iba at pumunta doon sa shop nyo, huwag yung tatanggihan. Siyempre, gawin nyo dahil yun ang trabaho natin yung magkumpuni ng motor. Yung maggawa ng motor, yun ang trabaho natin. Kaya kahit na nanggaling na sa iba yan, tanggapin natin, gawin natin yung mga dapat gawin. Kung nagawa natin, di okay. Kung hindi natin nagawa, at least ginawa natin lahat ng paraan para mabuhay yung motor ni boss. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng bahay. Ito na yung tulay ng bahay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters, nasa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So heto na yung Honda Click nila boss. Keyless pala yung kanilang saan yung keyless ito? Yung kanyang remote. So itry muna natin bago natin siya i-troubleshoot. Itry muna natin yung mga function niya, kung ano yung nawawala at kung ano yung hindi gumagana. So i-switch natin. Kailangan naka-green. Tapos pipindutin natin tong kanyang push button. Kung mapapansin nyo, hindi umiilaw yung kanyang indicator ng susi dito sa kanyang panel. Pag pinindot natin, dapat umilaw siya at hindi rin siya na sususi. So possible na problema kapag ganyan ang problema ng Honda Click natin na keyless, possible na problema nito, maaaring itong push button niya hindi nagko-contact, corrosion, kalawang na. Kaya ang gagawin natin, lilinisan natin. Yun muna yung unang gagawin natin. Kung nalinis na natin yan, kung hindi pa rin siya masusi o hindi pa rin natin mapagana, ang susunod na gagawin natin dito sa kanyang
footboard. Aalisin natin tong footboard niya at i-check natin isa-isa yung kanyang mga fuse dun sa ilalim. Kasi madalas na issue ng mga Honda Click, yung mga wire dito sa kanyang fuse nagkakaroon ng corrosion. So isa-isa natin i-check yung mga wire dito. Pero bago ang lahat, i-check muna natin yung kanyang battery. Siyempre kung may laman o wala, mamaya lobat lang kung ano na yung ginagawa natin. So yung pinaka main supply muna ang i-check natin gamit yung test light. So ilagay lang yung test light clip sa ground, tapos yung positive i-test light natin. Okay, so umiilaw naman yung ating test light, ibig sabihin good yung kanyang battery, pero hindi siya mapihit o hindi ma-on yung kanyang motor. Ayan, walang keyless indicator. So ang unang gagawin natin, i-check muna natin yung pindutan ng kanyang push button kasi dito dumadaan yung ating starting ng keyless. Kaya ang gagawin natin, babaklasin natin to, tsaka ito, tapos i-check natin yung kanyang contact. So ang gagawin natin dito mga katropa, aalisin natin yung socket ng ating push button. Tapos ito yung dalawang pin ng ating push button. Ang gagawin natin, i-check natin kung may contact siya. Dito sa ating multitester, iset natin dito sa continuity yung ating multitester. Ito yung dalawang pin ng ating multitester. Ilagay natin dito sa bawat pin ng ating push button. So walang baliktaran to. Pagkatapos niyan, i-check natin kung meron siyang contact. Dapat pag pinindot natin to, magkakaroon ng reading or tutunog yung ating multitester. So okay naman yung ating push button, walang problema, nagkakaroon siya ng reading. So ang ibig sabihin na nito mga katropa, hindi dito sa push button yung sira ng ating motor, kaya hindi gumagana. Pero chinek na rin natin kasi dito nagsisimula yung ating keyless. Ibabalik natin to at i-check natin yung ibang wiring ni boss kung ano pa yung problema. So nasa uli na natin mga katropa yung push button ni boss. So na-check natin yung kanyang push button, good naman, walang problema, may contact kapag pinupush button natin. Ang susunod na gagawin natin, i-check natin kung kompleto ba yung wire na pumapasok o kompleto ba yung supply na pumapasok dito sa receiver ng ating keyless. Ito yung receiver ng keyless natin. I-check natin yan kung kompleto yung accessory wire tsaka yung negative supply ng ating receiver. Tapos yung footboard natin, aalisin natin kasi ang common ng problema, nagkakaroon ng problema sa ilalim ng mga fuse. Yung mga wire dyan, corrosion na. So aalisin natin tong mga to tsaka yung footboard. Pero bago ang lahat, bago natin i-check yung mga wire dito sa ating fuse, i-check muna natin yung receiver. Kung mayroong dumadaloy na positive supply at kung may dumadaloy na ground. So heto na yung motor ni boss mga katropa. Tinanggal natin yung footboard, tinanggal natin yung kaha dito, tapos yung kanyang battery ibinalik natin, kinabit natin lahat ng kanyang mga wiring dito, yung mga socket niya, binalik natin. Pagkatapos niyan, ang susunod na ito-troubleshoot natin dito sa kanyang receiver. So dito, kung mapapansin nyo rito, hanapin nyo yung green na mayroong lining na black o kaya light green na mayroong lining na black. Ito siya. Ito yung light green na mayroong lining na black. Ito mismo yung positive supply o accessory wire ng ating receiver. So itong green na mayroong lining na black, kahit hindi nakasusi yung ating keyless, dapat napapasukan to ng positive supply. So aalisin natin sa socket ito, tapos i-test light natin yung ating green na mayroong lining na black. So ito na yung socket ng ating receiver, tapos ito naman yung light green na mayroong lining na black, yung pinaka positive supply ng ating receiver. I-check natin to mga katropa kung may pumapasok dito na positive supply. So gamit yung ating test light, ito yung ating test light. Yung test light clip natin ilalagay natin sa ground ng ating battery or pwede rin sa ground ng ating motor, kahit saan dyan, basta ilagay nyo sa ground yung ating test light. Bakit natin nilagay sa ground? Kasi positive supply yung hinahanap natin. Tapos i-test light natin yung positive na ating battery. So good, umilaw. Ngayon, kapag tineslight natin yung light green na mayroong lining na black, dapat umilaw siya. So kung mapapansin nyo, hindi siya umilaw mga katropa. Ang ibig sabihin lang yan, walang pumapasok o walang dumadaloy na positive supply dito sa ating light green na mayroong lining na black. So ayun din yung isusolve natin. Kung nag-check tayo ng positive supply dito sa light green na mayroong lining na black, i-check din natin syempre yung ground ng ating receiver. Kung mayroon ba siyang ground na pumapasok. So dito, hanapin natin yung purong green wire. Ito yung pure green wire. Ito mismo yung ground ng ating receiver. I-check din natin yan kung may ground wire na pumapasok dito. So binalatan ko yung green wire natin mga katropa para mabilis nating ma-test light. So gamit pa rin yung ating test light. Yung test light clip natin ilalagay natin sa positive supply ng ating battery. Bakit positive supply? Kasi ground yung hinahanap natin. Kapag naghahanap tayo ng ground na supply, dapat yung test light clip nakalagay sa positive ng ating battery. Tapos i-test light natin yung ground ng ating battery. Okay, umilaw. Ground ng motor. Yan, umilaw din sa telescopic. Ngayon, i-test light natin tong green wire. Dapat umilaw yung ating test light.
So okay mga katropa, umilaw yung ating test light. Ang ibig sabihin yan, good yung supply ng ating ground wire. Hindi nawawala yung supply niya, walang problema. So ang naging problema sa receiver ni boss, yung supply ng ating positive supply, yung green na mayroong lining na black o light green na mayroong lining na black. Dapat mapasukan nito ng positive supply. So dito sa kanyang mga fuse mga katropa, nung tinanggal namin yung pot brake, kung mapapansin natin, ito yung light green na mayroong lining na black, yung positive supply ng ating receiver. Pinutol na nila, siguro yung mga una-unang gumawa, tapos nag-tap sila dito sa red wire. Ito, tinap na nila, nag-tap sila dyan. So ang gagawin natin, i-check natin kung bakit wala pang supply yung ating light green. Tatanggalin muna natin itong electrical tape. So heto pala mga katropa yung nangyari oh. Nagkaroon na ng corrosion yung pagkakatap nila dito sa red wire. Tapos yung light green ng ating, yung green na mayroong lining na black, halos hindi na siya nag-contact. Pero nakabalot siya ng electrical tape. Yun nga lang, putol na yung kanyang mga wire dahil nagkaroon na ng corrosion. Nagkaroon na ng yung sa tubig. Ayan oh. Subukan natin i-test light itong red wire. Pinagtapan ng iba. Naka-negative supply pa rin yung clip natin. Positive supply. Okay, good. I-check natin itong red wire kung mayroon siyang positive supply na dumadaloy. Okay, so umiilaw naman yung positive supply natin mga katropa, kung mapapansin nyo. Pero ang problema, nagkaroon ng corrosion yung ating light green na mayroong lining na black, kaya hindi siya napapasukan ng positive supply dito sa socket, papunta rito sa ating receiver. So ang gagawin natin, i-repair natin ito, balatan natin ito, dugtungan ng wire, tapos itap uli natin dito sa red wire. So bakit ba nila nitinap sa red wire? Same lang din yan mga katropa, dumaan din yan sa fuse. So ito na mga katropa yung red wire natin, tapos nag-repair tayo ng wire dyan. Diyan natin kinonek yung ating light green na mayroong lining na black o yung mismong positive supply ng ating receiver. Ngayon, iti-test light natin. Naka body ground o nakalagay pa rin sa ground yung ating test light clip. Ngayon, iti-test light natin yung green na mayroong lining na black. Dapat umilaw yung ating test light. Okay, good. Umilaw yung ating test light. Ngayon, ang susunod, iti-test light natin yung socket ng ating receiver. Yung light green na mayroong lining na black. Kung kanina hindi siya umilaw, ngayon subukan natin i-test light. Okay, umilaw na yung ating test light mga katropa. Ang ibig sabihin niya, napapasukan na ng positive supply yung light green na mayroong lining na black. So good na yung ating supply ng socket ng receiver. Ngayon, ilagay na natin itong ating receiver. Salpak na natin. Tapos i-testing natin ulit kung gagana na yung motor ni boss. Okay, so nilagay na natin yung receiver ng motor ni boss. Pero ito, mamaya pa natin ititip to. Testing muna natin yung motor ni boss. Pindutin natin to. Narinig nyo naman, tumunog. Kanina hindi tumutunog. Tapos yung kilis niya, pindutin natin. Susi natin. Okay, good. Gumana na yung kanyang dashboard. Ngayon, subukan natin paanda rin. Friends, i-ano mo nga, i-brake mo nga. Paanda rin natin. Iyon, no? It's alive! Hallelujah! Ayos! Yung kanyang kilis, ito yung sinasabi ko, dapat, pag pinindot mo to, dapat lumabas siya. Pero mukhang may problema pa yung kanyang ibang mga wiring. O kaya yung kanyang supply. Tapos yung kanyang battery, syempre, 2 weeks nang hindi gumagana, hindi umaandar, nagkakaroon ng indicator. Pero pag tumakbo na yung motor ni boss, nagamit niya na ng ilang minuto, malamang mawawala na yung indicator ng ating battery. Pero ang importante rito, nabuhay na. Boss, okay na. O, isa pa, patayin natin. Yun, sa isa pang problema, nagkakaroon siya ng display kahit na nakapatay yung ating yung ating susi. I-check natin yan, baka may pa pang problema. Ang importante, umandar na, nabuhayan na yung motor ni boss. Susi uli natin. Alright. Preno, rinse. Tapos i-push button natin. Yun, no? Ayos. So heto na mga katropa, na-check ko na kung ano yung problema ng dashboard ng motor ni boss. Kaya pala nagkakaroon ng kunting display. Dahil doon sa kanyang socket ng susian, dito sa ignition switch, mayroon pala silang ginamper dyan. Parang testing. Nag-testing sila kung sakaling gagana. Nag-jumper sila dyan. Kaya pala nakaka-adapt siya ng kunting supply. Nung binalik namin sa dati, okay na. Wala na siyang display kapag nakapatay yung keyless. So ngayon, subukan natin. Pinutin natin yung push button. Tapos isusi natin. Yun, no?
Push button. Tara pa, paano nga? Papisil nga yung preno. Iyon, no? It's alive. So, yun lang mga katropa kung paano mag-troubleshoot ng ganitong klaseng problema sa Click 125. So, itong problema na ito, isa lang ito sa problema ng mga Click 125. At least, kung napanood nyo ito, mayroon na kayong idea kung paano gawin yung ganitong klaseng problema. Dagdag kaalaman na rin sa pag-troubleshoot. So, yun lang mga katropa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.